sabi mo sa mga nagre-react? Kinakabahan ako sa'yo, Abby. Hindi Wag kang totoo. Kasi papatigil-tigil. yung tanong ko naman, parang ako, na-encounter ko rin naman yung mga ganon. So parang we learn from each other eh. Whatever you could share. At least nababangga ko siya na parang, it's normal naman pala yung naging reaction ko. Like, sa mga girlfriend ng mga kaibigan mong lalaki na ganon ang iniisip. Like, parang, we're just friends, pero, di ba, is it okay to you to cut ties with a friend simply because? Ba't katawa ng tawa? Tatapusin ko yung kwento ko. Hindi yun nga, sis. Parang, how do you feel on that? Parang, diba, of course, it's not okay because we've been friends for a long time. Nauna ako dun, girl. Pero, hindi mo... Naiiyak ako. Diba? Pero sa akin kasi, hindi mo pwedeng ipagkait dun sa kaibigan mo yung happiness na mabibigay sa kanya nung taong minahal niya at minamahal siya. But siguro, in general, if there are these girls out there who might feel insecure about a girlfriend of their current boyfriend o ng taong kasama nila ngayon, ano yung message mo sa kanila kahit mga 3-liners lang? Girl, kalma. Charot. Mahaba. Mahaba. Biglaan mo lang. Baka makapag-ano tayo. Makadami pa. Sige. Yung message ko, I mean, gets ko kung ma-hurt sila if ever mangyari yun. Na parang, yung kaibigan mo lalaki is nagka-girlfriend tapos parang dahil dun sa girlfriend is parang nagkaroon kayo ng lamat. Parang gano'n. I mean, gets ko kung ma-hurt ka kasi syempre close mo yan, hindi pa sila close na kayo. Pero siguro dadating ka na lang din sa point na or marirealize mo na parang, syempre, yung kaibigan mo, mahal mo din yan. So, gusto mo din kung saan siya masaya. Tsaka isipin mo na lang din na, baka syempre kaibigan ka lang, meron siyang nakukuha sa'yo. I mean, meron siyang nakukuha dun or nafe-feel dun sa girlfriend niya na hindi naman kayang ibigay ng kaibigan lang. So, dadating ka sa point na maiintindihan mo din kung bakit niya ginawa yun. Parang gano'n. So, ma-hurt ka. Siyempre, andyan na yun, nasaktan ka. Pero dadating ka sa point na matatanggap mo na lang and maiintindihan mo siya. Tsaka kaya pero para sa akin, Abby, kasi pag nangyari yun, like, hindi ka nagalit, pero mahihirapan na kaming ibalik. Hindi ko na mababalik. Kasi, kaya sana maging masaya sila. Para worth yun yung yun yung sinasabi ko. Sabi ko, parang sana yun na yung makatuluyan na, yun na yung talagang makasama niya. Para naman hindi masayang yung, alam mo yun, yung friendship naming nasira. Parang ganun. So yun. Nasira, parang magkalamat. Parang make the best out of it. Para maging masaya yung dalawa. Importante na magiging masaya kayo. Kasi, diba? Especially if what you have with the person is years of friendship. Diba? Iba yung bigat nun. Kasi parte na ng pamilya mo at ng buhay mo yung tao. And then suddenly, diba? Dapat nga parang sister-in-law ka na. Hindi, pero totoo. Kasi ako, alam mo ba, dumating pa ako sa point na kada uwi ko, dahil nasa Manila ko, tapos papakilala sa akin ng mga kabarkada ko. Iba-ibang ang girlfriend na kakilala ko yearly eh. Pero, yearly talaga. Mabait na talaga sila. And yung iba sa kanila talaga nakapagpakasal na, tapos yun na yung partner for 3 to 4 years. Pero dun sa point na yun, nakakatuwa na those girls, na-appreciate ko naman sila. Merong iba na hanggang ngayon, meron naman. Sila, kahit ex na sila. Actually, same. Oo, tapos ang linya pa nga sa akin ng kaibigan ko, parang, wow,
Sabi niya, buti ka pa na-retain yung relationship sa kanila. Diba? Diba? Silang magjowa, wala nang communication talaga, hindi na nag-uusap. Pero Kasi, kayo, totoo. Tapos i-chat ka pa, nakaka-greet mo pa pala ng Merry Christmas, Happy birthday pa sa'yo yung mga ex ko. Ganyan siya. Tapos minsan ang drama ko, ikaw nakalimutan mong birthday ko. Yung mga ganyan akong friends. Pero alam mo ba, Abby, dun sa part na yung mga babaeng nagiging girlfriend ng friend mo na parang, ayaw na may ka-close na babae. Tapos parang, yun nga, yung dun kayo magkakalamat. Hindi ka dun sa babae dapat magtampo or magalit. Totoo. Hindi ka dun sa babae magagalit. Kasi yung babae na yun, hindi mo naman siya ka-close eh. Hindi ka sa babae magagalit. Siguro or magtatampo. Siguro mas magtatampo ka syempre dun sa friend mo. Kasi bakit niya hinayaan na ganun? Pwede mo, like, hindi ba niya pwedeng explain ng maayos? 'Di ba? So, hindi dun sa babae ka talaga magtatampo or dun sa friend mo. Kasi yun yung ka-close mo. Pero yun nga, gaya sabi ko kanina, maintindihan mo na kasi mood nyo din naman. Kasi magkaroon ng stand. Pwede kang magkaroon ng stand. You could, especially, diba? Pwede naman siyang maging masaya nang nandyan ka pa rin. Nang walang kailangang kalimutan or tanggalin, diba? Tsaka part yun ng maturity. Mm-hmm. So, I know it's siguro na lang, parang depende na lang din depende sa case. Iba't ibang case kasi yan. Case study. Iba-iba. Depende. Totoo. Depende. Pero, ma-appreciate mo talaga yung mga tao na nanatili sila or constant pa rin sila sa buhay mo. 'Di ba? Dun sa mga ganong pagkakataon mo talaga makikita na parang, ito talaga yung yung inner circle ko. Totoo yan. Mm-hmm, tama. 'Di ba? Excited ako if may pinapakilala sila sa akin. Kasi syempre, happiness ng kaibigan mo yun eh. Pag dumating ako sa mga ganang sitwasyon, which is nagkaroon din naman, I understand. Kasi kaya ka nga kaibigan, hindi naman kailangan mag-explain sa'yo lagi ng kaibigan mo. Maiintindihan mo siya. Because the goal is for him or her to be happy. But at the end of the day, at least alam mo na kung sino yung nandyan para sa'yo at mag-stand para sa'yo. Diba? Sabi nga kung daliri natin, hindi pantay-pantay. So, minsan ganun din yung mga kaibigan natin. Valid talaga kung ma-hurt ka pag ganun. Valid yun. Kasi since you didn't know the other party or the girl, maybe, meron din siyang mga past experiences na pinagupugutan. Pwede. Kaya nagkaroon siya ng ganong feeling sa sarili niya. Diba? So, hindi rin natin alam. Pero sobrang nag-agree ako dun sa sinabi mo. Somehow, you will get hurt talaga dun sa taong meron kang connection. Siyempre, yun yung una mong reaction. Yun naman kasi talaga. Hindi din naman biro yung pinagsamahan nila. Parang may sinabi ka ba at least to explain everything. Diba? Or for you and the girlfriend, diba? To meet and talk. Diba? Kasi mali mo, kayo pa pala yung besties. Like, should be you, the future maid of honor. Charot. Well, anyway, so that's it. Siguro may iba naman ang reaction pagdating dun sa part na yon. Kasi meron din naman talaga, may mga kakilala ko na kaibigan kong babae, na iba yung nafe-feel nila talaga pagdating dun sa best friend na babae. Pero yung mga case kasi na yon, girl, demanding yung mga best friend. Like, dapat time na yun for the guy and the girlfriend. Tapos, magpapasama sila, may pupuntahan. Tapos, gusto mo kahit ating gabi. Pero, I know you're not like that. Oo, cheerleader ka ng lahat. So, bias mo na kung pakinggan, people of the Philippines. No.